Nagpunta si Zelensky sa Malacanang. Nagkagulatan tayo, guys eh. Hindi natin, wala man lang announcement. Kahapon kasi mga kotsero, galing siya ng double ISS. Kung saan nag-speak si PBBM. Siya naman yung nandun kahapon. At pero sa iba siyang, hindi siya keynote eh. So ibig sabihin, hindi lahat ng tao nandoon. Hindi siya keynote. Nasa parang ibang forum siya. Tapos, eto nga, kanina umaga, nagulat tayong lahat. Uy, dumaan siya ng Malacanang. Walang pa-announcement. Pero feeling ko naman nagpaalam yan. Nagbigay yan ng kanyang tawag dito. Notice. Hindi naman yan basta-basta pupunta dyan. Siyempre may security na kailangan i-consider. So siguro baka nagpa-abiso na siya na, Mr. President, pagkagaling ko ng Singapore, pupunta ako sa iyo ha, okay lang ba? Tapos winelcome na ni Presidente. Nakagulat lang kasi parang, walang announcement eh. Nagulat tayong lahat. Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jonathan, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Ito yung purpose niya kung bakit siya nagpunta ng Malacanang. And it is a great pleasure to meet with you, to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine. Ito ang sentro ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ukraine President Volodymyr Zelensky kanina sa Malacanang. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng giyera nito sa Russia. And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Ayon naman sa Pangulo, masaya siya sa pagbisita ng Ukrainian President lalo at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita sa sidelines ng 2024 IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore noong nakaraang linggo. But I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time. Nagpasalamat rin ang Ukraine leader sa magiging partisipasyon ng Pilipinas sa Swiss-organized Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong Hunyo. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. The real thing what really want our people just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Inanunsyo rin ni President Zelensky ang pagbubukas ng embassy ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon. Para kay PBBM, isa itong magandang hakbang dahil mas magiging madali ang pagpapaabot ng tulong. It's certainly very good news because may direkta na tayong diplomatic relation with Ukraine. Walang wala tayo dyan before eh. Very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral United Nations and even through other agencies such as the EU, such as the UN. Hiniling din ni President Zelensky kay Pangulong Marcos ang pagpapadala ng Pinoy mental health workers sa Ukraine upang matiyak ang kapakanan at mental health ng mga sundalo na humaharap sa krisis ng bansa.
Handa naman si PBBM na tugunan ito bilang bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa United Nations para sa proseso ng pagpapanatili ng kapayapaan. Galing sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang Ukrainian President bago ang one-day visit sa Pilipinas para sa bilateral meeting kay PBBM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yun. Yun yung balita. So, ang purpose talaga niya, mga kutsero, is to invite si PBBM doon sa sa meeting sa Switzerland. Matagal na to eh. Actually, naglabas na rin ng statement. Actually, it's supposed to be US, China, Russia, Ukraine. Apat lang sila. Tapos parang magiging arbitrator. Para siyang arbitration. Tapos magiging arbitrator si New Zealand. Si Russia, ang sabi niya, if I'm not mistaken, I could be wrong though. Sabi niya, attend ako o pupunta si China. Sabi niya. Si China naman, sabi, hindi kami magpa-participate dyan. Sabi ni China. So, hindi ko alam kung anong mangyayari dun sa na yan. Yun yung purpose niya. Iniimbita niya si PBBM na sumama doon sa dialogue na yun. Sa meeting pala na yun. Sabi niya, according to Zelensky, the voices of Southeast Asian countries, including the Philippines, are very important. Sabi nga, he asked the president to participate in the Global Peace Summit in Switzerland this June 15, where Russia's invasion of Ukraine will be discussed. Tapos, sabi niya, I went here directly to invite him to participate in this summit, that there will be 3 very important issues on the 15th of June in Switzerland. The first one will be food security. Kailangan natin yan. Pangalawa is, nuclear security and, hindi sinabi yung pangatlo, baka peace. Yung sinasabi niya, baka yung peace na yun. Anyway. And he said the Philippines will support the summit, sabi ni Zelensky. I said for us it is important for him to come. He said he will come and he will participate in the summit. This is a great strong signal, sabi ni Zelensky. Medyo barok-barok yung English niya, no? Peace lang daw. We are preparing our steps to peace, to just peace for Ukraine, Ukrainians, for our family, for our children, of course, for us. It's very important to have participation on the level of your leader. Naghahanap siya ng kakampi. Hanap kampi, bali, ang ginagawa niya. So, yun. Nakakatawa lang, mga kotsero, yung mga comments dito ng syempre, mga Duterte Balahura supporters. Una, ayan ang sinabi ni Robin Padilla. Handa ka na ba, kabayan? Bakit? Pupunta ba tayo ng gera para kay Ukraine? Senator Robin. Sige nga. Please make this make sense, please. Pupunta ba tayo ng Ukraine para maipagyera sa kanila? I don't think so. If I'm not mistaken, humingi pa nga sila ng tulong eh. Humingi pa sila ng mental health workers to do counseling sa mga sundalo nila. Cybersecurity yung isa. Sabi ni Pilipinas, cybersecurity daw yung isa. So, yun pala. So, nuclear security, food security, tsaka cybersecurity. Anyway, so yun. Ano yung paghahanda natin dyan? Sige nga, please make this make sense. Ihahanda natin yung mga mental health workers natin para tulungan ng Ukraine? Why not? Trabaho pa rin yan para sa kanila. Di ba? Hindi naman sila sasabak sa gera eh. Magka-counseling lang sila doon. Mahirap, masama bang gawin yun? Di ba ginagawa na nga rin natin sa ibang bansa yun? Nagpapadala tayo ng peacekeeping force. So ano ibig natin sabihin dito ng handa ka na ba, kabayan? What does that mean? Gusto natin intindihin. Kasi senador siya eh. Senador kasi siya. And syempre, bilang tao dito, bilang senador, kung dati artista lang siya,
may impluwensya na siya ng konti, lalo na siguro ngayong senador siya, mas may impluwensya siya. 'Di ba? Ano lang iisipin ng mga supporters mo, ng constituents mo tungkol dito sa komento mo? What does this mean? We don't know. Handa saan? Handa sa gera? Bakit maigipag-gera ba tayo para kay Ukraine? I don't think so. Actually, ang ginawa lang naman ni Zelensky, inimbita tayo dun sa Peace Summit sa Switzerland. In fact, nagko-contribute pa nga tayo sa kapayapaan ng mundo, 'di ba? Gusto natin magkasundo at magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, 'di ba? Yan ang gusto natin. Iba yung issue ng West Philippine Sea. Oo. Iba yung issue ng West Philippine Sea, iba yung issue ng Ukraine. Pero pag hindi napigilan ang Russia at ang China, lalala ang sitwasyon ng Ukraine at mas lalong lalala ang sitwasyon ng West Philippine Sea. Ito pa isang comment na nakita ko kanina. Kay Ana Malindog Uy. Hindi naman ako katulad ng mga experts. Pero nakakaintindi naman, naiintindihan natin ng bahagya yung galawan ng konti, di ba? Konting galawan man lang. Hindi naman tayo siguro ganun inutil. Ito yung kay Ana Malindog Uy. Sabi niya, surprise! Oh, look, a gathering of birds of the same feather, meeting between two puppets ang peg. Hehehe. Sabi niya. Two birds of the same feather flocking together in a meeting. Who could have guessed they'd all be on the same page? Craziness overload in the Philippines. Gosh. Sabi niya. Oo. Meaning, si Zelensky, di ba, yun naman ang lagi nilang sinasabi eh. Yun ang lagi nilang sinasabi ng mga Duterte Balahura supporters. Na si Zelensky ay puppet ng Amerika. And, puppet ng Amerika. And, that is, mga kotsero, yan ay inuulit lang nila yung script ng Russia. Inuulit lang nila yung script ng Russia pag sinasabi nila yon. Ngayon, si PBBM, tinatawag nila na puppet naman din ng Amerika. Bakit? Yun din ang script ni China eh. Sino bang magkaalyado? Sino bang magkaalyado? Wait lang. Baka nakalimutan nyo. Sino ngayon ang puppet? Yung nagsalita, yung nag-akusa na puppet ang ibang tao. It's a known fact. It is a fact. Na si China ang sumusuporta sa gera ng Ukraine, sa gera ng Russia kay Ukraine. Nagpapadala sila ng mga hindi yung military equipment na buo-buo. Kalas-kalas siya. Baka mga essential parts of ng mga military equipment. Pero i-declare nila kasi multiple use eh, mga chips, mga kung ano pa. Multiple use. So, i-declare nila for another use. Ibang gamit. Pero, pagdating ng Russia, i-assemble nila sa military, i-assemble nila for military use. So, ganun nila sinusuportahan ng para mailusot. So, paano to? Professor to sa Ana Malindog Uy. Prof, paano po ito? Paano po itong tanong na to? Kung puppet sila ng Amerika, edi si Russia ay puppet ng China? And yung mga nag-e-echo ng Chinese interest sa Pilipinas, are they also puppets of China? According to Katrina Ponce Enrile, the answer is a resounding yes. Yan ang sinabi niya. Yan ang sagot niya. Pero mga kotsero, gaano ba ka-importante ang Pilipinas ang Ukraine sa Pilipinas? We have to look at it, mga kotsero, from the perspective of trade. Ano ba ang trade relationship natin with Ukraine? So, 1992, nung nagkaroon tayo ng recognition sa Ukraine, yan.
Nag-umpisa rin diplomatic relations natin 1992. And then, ano ba ang meron sa Pilipinas at sa China? Sa Ukraine with regard to trade? According to this, the Philippines ranked 13th in the volume of bilateral trade in goods with Ukraine among the countries in the Asia Pacific and 83rd globally. Anong binibili natin kay Ukraine? Exports to the Philippines were milk and dairy products, poultry eggs, pharmaceutical products, animal or vegetable fats and oils, cereals, plastics, polymer and polymer materials. Kaya pala importante sa food security, no? Kaya pala sinabi dito ni Zelensky, food security. Marami pala tayong pagkain na nanggagaling kay Ukraine. Lalo sa wheat. Kasi mga kotsero, yung wheat ay ginagamit sa tinapay, bread, noodles, and animal feeds. Grabe naman, makapapit. Grabe naman, makapapit, di ba? Hindi ba kayo kumakain ng tinapay? Yung mga kinakainan yung mga ramen places, sabat niluluto yung mga instant ramen, hindi ba nyo kailangan ng noodles? Hindi ba kailangan ng mga magsasaka natin yung animal feeds? Mapit agad. Hindi ba pwedeng dahil kailangan natin ng pagkain? Ano mga kotsero, kaya nga isa sa mga bagay na nagpapamahal sa presyo ng bilihin ngayon sa Pilipinas ay yung Ukraine War. Bakit? Kasi nga sa kanila lang gagaling ang wheat. Sa kanila lang ang importation ng wheat from Ukraine to the Philippines malaki. Tapos sabihin nyo, papet. Hindi, ako kasi ang issue ko pagkain eh. Mas gusto ko nakakain ng Pilipino, guys. Mas gusto ko kasi nakakain ng Pilipino kesa yung politika. I don't care much about the politics. Ang gusto ko nakakain tayong lahat. Gusto nga natin ng food security, di ba? Para tayo magkakaroon ng food security kung wala tayong pakain sa mga hayop. Animal feeds. Ito, sa balita nga to eh. Prices of other food items may also rise, thereby burdening Filipinos more. Sabihin naman nila Malindog Uy, tsaka ng mga Duterte Balahura supporters. Bakit sa Russia? Hindi tayo bumili ng mga langis para bumaba ang presyo ng langis natin or bumaba ang pag-import natin ng ng mga pag-produce natin ng mga sariling produkto, etc., etc. Okay, ganun tayo. Bibili tayo kay Russia at the risk of being sanctioned by our partners. Parang di yata kaya ng Pilipinas masanction. No? Kaya ba natin masanction, guys? Oo. But anyway, si Ukraine is not just another si Ukraine is not just another character sa political sa political narrative nyo diyan sa mga kampo ng Duterte Balahura supporters. Hindi lang siya dagdag diyan. Oo. Si Ukraine is a legitimate partner ng Pilipinas when it comes to trade. Tapos mamaliitin niyo yung partnership ng Pilipinas at Ukraine dahil lang gusto niyong kampihan si China at dahil lang may gusto kayong isulong na narrative. Come on. Huwag kayong kakain ng tinapay Huwag kayong kakain ng tinapay na ang flour ay galing sa Ukraine. Huwag kayong kakain ng noodles na ang flour nun para gamit sa Ukraine. And in fact, mga kotsero, pati si Ukraine bumibili sa Pilipinas. Meron tayong legitimate trade with Ukraine. Bumibili sila ng produkto sa atin, bumibili din tayo ng produkto sa kanila. Hindi katulad ng China, mga kotsero. Tayo lang ang bumibili ng produkto, si China hindi bumibili sa atin.
So kung tutuusin, when it comes to trade, when it comes to sa contribution, kung ipagkukumpara mo si China, si Russia at si Ukraine, ay mas marami pang napapakinabangan ang Pilipinas kay Ukraine kaysa sa kanilang dalawang bansa na yun. Yung dalawang kumag na yun. Ang laki-laki ng trade imbalance natin with China. Magkano ang binibili natin sa kanila? Almost in the billions. Tapos si China, ang binibili sa atin, wala. Halos. Wala halos. Puro ano lang. Ano ba? Durian ba? Durian o saging? Yun lang ang binibili. Nakakampihan nyo yung kumag. Yung gusto tayong sakupin. Tapos ipagtatanggol nyo sa amin. Ipagtatanggol nyo sa amin yung si China yung biggest trading partner natin. Hindi sila trading partner. Supplier pwede pa. Biggest exporter papuntang Pilipinas. Oo. Bigger exporter. But they're not importing from the Philippines. Di sila kumukuha ng produkto natin. Tapos sasabihin nyo, papet. Wala. It doesn't make sense. Please make it make sense. Make it make sense, please. Hindi yung wag nyo kaming daanin sa sa argumentong galing sa script ng Chinese Communist Party. No. Don't do that to us. Ang gamitin yung argumento yung galing sa ibang sources, wag sa Chinese Communist Party. Kasi wala nang Pilipinong maniniwala dyan. So mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?